Mga ka-agri, isa sa pinag-ahandaan ng Department of Agriculture sa kasalukuyan ay ang mangyayaring ASEAN Regional Economic Integration ngayong taon. Christian, sa pagsisimula ng pagbuo ng ASEAN Economic Community ay magkakaroon na ng free flow of goods and services sa 10 member states ng Southeast Asian region. At dyan, iikot ang ating episode ngayong araw kasabay ng ating Agribusiness Exploratory Tour sa mga lalawigan ng Cavite, Quezon at Laguna dito sa Region 4A o ang tinatawag na Calabar Zone. Kasama natin ang ilan sa mga agribusiness at agriculture economic students at faculty members ng College of Business Development Economics and Management o CBDEM ng University of Southern Mindanao. Mga ka-agri, antabayanan po ninyo ang aming kwento tungkol dyan sa ating programa. Isang magandang buhay po sa inyo mga ka-agri. First stop sa ating Agribusiness Exploratory Tour ay ang Cavite State University sa bayan ng Indang sa Cavite. Yan ay dahil bahagi ng ating tour ang pagbisita sa mga premyadong universidad dito sa Luzon. Layunin nito, Christian, ang makakalap ang mga estudyante at mga guro ng good practices sa extension, instruction at marami pang iba na maaari nilang mai-apply sa USM. At maliban sa Cavite State University ay pupuntahan din natin ang University of the Philippines sa bayan ng Las Bañas sa Laguna na isa sa mga dekalibreng universidad dito sa Pilipinas. At mga kaagi, pakaabangan ninyo dahil mamaya ipasisilip namin sa inyo ang mga binabalik-balikang tourist destinations dito. Talagang punong-puno na naman ng panibagong agri-adventure ang ating episode ngayong araw. Kaya mula rito sa Tagaytay City, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Sucsurgent! Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Sucsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Sucsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Sucsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Sucsurgent, Agri Tayo Sucsurgent, Agri Tayo Sucsurgent, Agri Tayo Sucsurgent. Alam ba ninyo na ang lalawigan ng Cavite ay sagana rin sa mga produktong pang-agrikultura? Sa katunayan, palay ang kanilang pangunahing produkto, kasama na riyan ang mga gulay at prutas. Nasa lalawigan din ang Tagaytay City na isa sa mga summer destinations ng bansa. Hitik ang lungsod sa pinya at iba't ibang cat flowers at perfect place din ito upang masilayan ang nakamamanghang Taal Volcano.
Ang Cavite State University o CVSU na tinatawag ding Pamantasang Estado ng Cavite ay isang tertiary education institution na sumasakop sa humigit kumulang na 70 ektarya. Matatagpuan ang main campus nito sa bayan ng Indang na kilala rin bilang Don Severino de las Alas Campus. Batay sa kanilang kasaysayan, itinayo ng mga Amerikanong guro ang paaralan upang ayusin ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Noong 1964, mula sa pagiging maliit na eskwelahan ay naging kolehiyo ito at tinawag na Don Severino Agriculture College o DSAC. Kalaunay naging Cavite State University noong January 22, 1998. Higit sa 100 curricular programs ng undergraduate at graduate levels ang ina-offer dito. Ayon sa pamunuan ng CVSU, nasa 35,000 ang kanilang estimated enrollment turnout para sa first semester ng school year 2015 to 2016. Mayroong 11 campuses ang CVSU. Dahil sa lumalaking student population ay dumarami rin ang kursong binubuksan ng pamantasan na batay sa kinakailangan sa international market. Isa sa mga kursong ito ay ang agrikultura. Ayon sa pamunuan ng CVSU, napakahalagang papel ang ginagampanan ng agrikultura sa lalawigan at sa buong paaralan. Patuloy namin sinasabi that the lifeblood of the province is in agriculture. Mahirap kung hindi pa rin namin kayang walang agriculture. Hindi pwede ng 100% na urbanized. Kailangan meron pa rin agriculture because of the ecological balance sa province. So, patuloy pa rin kami naghihikayat na yung mga lupa namin ay mataniman ng mga puno. Kung hindi man kape, ay ibang mga puno for ecological balance. Kasi ang aming tubig is going down every year by 1.5 meters. Sa katunayan, ang CVSU ang pioneering university na sumasaliksik sa mga teknolohiyang naglalayong mapalago ang industriya ng kape sa bansa. Ito ay dahil isa ang Cavite sa top coffee producing provinces ng bansa. Ang Cavite State University ay nakatutok sa kape sa pamamagitan ng National Coffee Research Development and Extension Center. Ito ay dahil ang lalawigan ay isa sa mga top coffee producing provinces ng bansa. Bukod sa kape, ang paaralang ito ay natatanging state university sa buong bansa na pinauunlad ang industriya ng sugar palm o kaong. Sa pamamagitan ng National Coffee Research Development and Extension Center o NCRDEC, ay patuloy na pinapapalawak ng universidad ang mga teknolohiya tungkol sa coffee production. Alam ba ninyo na mas mabilis maparami at makapag-produce ng coffee planting materials gamit ang tissue culture? Ating nabatid mula sa pamunuan ng Cavite State University na gamit ang teknolohiyang ito, ang isang buto ng kape ay makakapag-produce ng daan-daang similya. Ito ang teknolohiyang pinapalaganap ng paaralan sa buong bansa. Maituturing na isa sa mga dekalibreng universidad ang CVSU na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyanteng ipinagkakatiwala ang kanilang mga pangarap na balang araw ay magiging matagumpay sa buhay sa tulong ng Cavite State University. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate, but the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable.
Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Kanina nga ay sinamahan nyo kami sa aming paglilibot sa Cavite State University na tulad ko po ay alam kong namangha kayo sa ganda ng naturang paaralan. At sana po ay marami kayong napulot na impormasyon tungkol sa Cavite State University. Andyan ang kanilang pagiging pioneer pagdating sa teknolohiya ng coffee production. Mula nga sa Cavite ay nandirito tayo ngayon sa University of the Philippines dito sa Los Baños, Laguna na isa sa halige sa kursong agrikultura. At kagaya nga ng ginawa natin sa Cavite State University, ay lilibutin natin itong University of the Philippines dito sa Los Baños, Laguna upang maipakita sa inyo na isa ito sa mga top universities sa buong Pilipinas. Mga ka-agri, gusto namin pasalamatan ang pamunuan ng University of the Philippines Los Baños, International Rice Research Institute at Cavite State University for accommodating us. Narito pong muli ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Siyempre, katuwang ang Regional Agricultural Fishery Council 12 led by Chairman Junicia Bautista. Kaya mga ka-agri, tunghayan na natin ang mga nangungunang balitang agrikultura ngayong linggo. Kasama si Ms. Nalma Limba Ambulodto, narito na ang ating Agri Balitaan!
Sa ulo ng ating mga nangungunang balitang agrikultura, 12 estudyante, 3 guro mula sa USM CBDEM at 11 kawani ng DA12 sumailalim sa isang lakbay-aral sa mga lalawigan ng Cavite at Laguna. Mga local farmer technician ng Soxargen, sinanay tungkol sa mga pamamaraan sa pagpuksa ng mga peste sa palayan. Coffee industry stakeholders ng Rehiyon 12 dumalo sa Regional Coffee Investment and Market Forum sa Gensan. At Tinalak Festival ng South Cotabato mas pinakulay ng mga naggagandahang bahay kubo na pinalamutian ng iba't ibang produktong agrikultura. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Sumailalim sa 3 araw na pagsasanay mula July 1 hanggang 3 tungkol sa tamang pamamahala at pagpuksa ng mga mapaminsalang peste gaya ng rice black bug, rice grain bug at stem borer sa Agricultural Training Institute sa USM Cabacan, North Cotabato ang mga local farmer technicians ng Rehiyon 12. Makiagribalita kay Chat Muñez. Matagumpay na nagsipagtapos ang may 35 local farmer technicians or LFTs mula sa iba't ibang munisipyo ng Rehiyon 12 sa isinagawang capability building o hands-on training on rice black bug, rice grain bug, stem borer management and its strategies. Ito ay ginanap noong July 1 to 3 sa ATI Cabacan, Cotabato. Bahagi na kanilang pagsasanay ang fieldwork, insect pest collections, identification at sorting ng specimen kung saan isinagawa ito gamit ang light trapping. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ang mga partisipante na mag-observe sa mga peste na ginamitan ng mga biocon agents tulad ng metarhizium at trichogramma. Sa isinagawang moving examinations para sa mga local farmer technicians, nakitaan ito ng mga facilitator na kayang-kaya na nila ang kanilang gawain sa kanilang lugar. Buong pasalamat naman ang pinaabot ng mga partisipante sa binahaging dagdag kaalaman ng kagawaran. Naging resource person nito si Ludivina Dumayan ng Regional Crop Protection Center, ang ating pong crop specialist, Micaela Cantila at Ariel Boreros ng RCPC at katuwang din po ang mga agriculture extension workers mula po sa Cabacan, Cotabato. Samantala, mahigit sa 200 mga corn cluster officers at corn farmers ang dumalo sa Corn Stakeholders Forum na sinagawa noong July 7, 2015 sa Coronadal City. Ayon kay Regional Technical Director for Operations at Regional Corn Coordinator Zaldi Boloron, ito na ang panahon na ipaalam muli ang direksyon ng corn program, matalakay ang mga issues at concerns sa implementasyon ng naturang programa. Hinihikayat naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga corn farmers na maging aktibo rin sa mga interventions ng Department of Agriculture na anya nakapokus ito sa mga corn cluster areas. Dapat anya na i-assess ang corn cluster existence. Sa ngayon, mayroon pong 204 corn clusters ang Rehiyon 12 na maaaring maka-access sa DA programs. Kanya ring pinaalalahanan ang mga magsasakang nakabenepisyo ng mga proyekto sa DA na alagaan at palaguin ito lalo na yaong nakakuha ng malalaking proyekto. Kinakailangan niya na may harmonious relationship ang buyers at users at sa darating na ASEAN integration, maaari na ring makipagkompetensya ang corn industry ng rehiyon. Para naman sa mga nais maka-avail ng mga proyekto mula sa DA, maaari silang magsumiti ng kanilang project proposal. Nag-uulat para sa AgriTimes Soxargen, ako po si Chat Muñez. Samantala, mas pinakulay ng mga magagarang bahay kubo ang Tinalak Festival ng South Cotabato na pinalamutian ng mga produktong agrikultura na hitik sa 10 bayan at 1 lungsod ng probinsya. Halina't ating silipin sa Agribalita ni Edgar Alan Pasaol. Agaw pansin ngayon sa Alunan Avenue, isa sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Coronadal, ang mga magagarbo at makukulay na bahay kubo. Bahagi ito ng Bahay Kubo and Product Display Competition na idinaraos sa ika-49 na anibersaryo ng lalawigan ng South Cotabato at ika-16 na Tinalak Festival. Ang patimpalak ay pinasumunuan ng Office of the Provincial Agriculturist sa pangunguna ni OIC Provincial Agriculturist Justina Navarrete bilang overall chairman. Ngayong taon, lahat ng 10 bayan at 1 lungsod ng South Cotabato ang sumali sa patimpalak
Kabilang na rito ang mga bayan ng Santo Niño, Pulumulok, Tantangan, Tampakan, Surala, Nurala, Tiboli, Tupi, Banga at Coronadal City. Tinagsa ng mga tao ang naturang lugar dahil makikita dito ang iba't ibang produkto na sagana sa bawat bayan ng probinsya tulad ng saging, bayabas, pinya, mais, palay, gulay at marami pang iba. Dagdag atraksyon din ang mga mini garden na puno ng mga halaman at bulaklak. At syempre, hindi rin mawawala sa mga nakadisplay ang tinalak cloth na siyang ipinagmamalaking produkto ng South Cotabato. Dahil dito, mas naging makulay ang selebrasyon ng kapistahan sa buong lalawigan at marami ang namangha dahil naipakita ng bawat bayan ang kasaganahan sa kanila at naibahagi nila ang kanilang pagiging malikhain. Sa susunod na taon, inaasahang mas gaganda pa ang mga aktibidad na ito upang mas marami pa ang mahikayat na bumisita sa lalawigan. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant. Ako si Edgar Alan Pasaol. Sa iba pang balita, ipinatawag ng pamunuan ng Department of Agriculture 12 ang mga livestock industry stakeholders upang pag-usapan kung papaano mas mapalakas ang industriya bilang patuloy na paghahanda sa ASEAN Regional Economic Integration na mangyayari ngayong taon. Maki-agribalita kay Ibrahim Baundi. Tinipon ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 sa pamamagitan ng Agri-Pinoy Livestock Program nito sa mga provincial, city at municipal veterinarians at mga livestock technicians sa Coronadal City noong ika-9 ng Hulyo para sa isang complementation forum. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Jimmy Ulibo at Livestock Program Coordinator Dr. Jan Pascual, kung saan dinagsa ito ng mahigit 150 na mga partisipante. Sa naging mensahe ni Director Datukan, ibinungkahin ito sa mga bumubuo ng mga livestock sector na panatilihin ang masigasig nilang pagmimintina ng mataas na produksyon ng mga livestock at poultry. Dapat ding maging alerto ang mga bumubuo sa naturang sektor ayon sa opisyal upang mapreserba ang kanilang populasyon. Hinikayat din ni Director Datukan ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa DA12 lalo na sa Agri-Pinoy Livestock Program upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at hinaing, pati na rin ang mga attached agencies ng DA kagaya na lamang ng PCCC, Bureau of Animal Industry at NMIS. Malugod namang ibinalita ng Direktor sa lahat na isa ngayon ang Region 12 sa mga pinagpipitagang rehiyon sa sektor ng livestock dahil sa inaabangang pag-export ng pork in a bag sa bansang Dubai. Ayaw natin magising tayo isang araw na hindi na pala ang Region 12 o hindi nakasali sa mga top 5 performers na sa ating livestock industry. Number 1 tayo sa Mindanao sa rice. Number 2 tayo sa corn nationwide. And supposedly, corn partner din ng livestock for pigs. Emerging yung industry natin ng cassava, which is also an ingredient of the feed meal. So, nasa atin yung mga raw mats. Nasa atin yung para. So, may mga feed meals na tayo na malalaki ngayon. Nag-export pa nga ng mga feeds. No? Hindi lamang export, meaning palabas ng Region 12, perhaps in other regions, other island, Visayas and Luzon, and they are even considering to bring it outside. No? Yung ating ibang feed meals. And so sad naman, if Region 12 na known for the livestock industry before, ay ngayon bababa yung ating livestock population. Alaala ko last time sa RDC, tinanong din yun. Tinanong sa RDC, lalo na yung swine. Kasi dapat sa swine, nangunguna tayo. Nevertheless, nangunguna pa rin naman tayo sa swine. Kaya lang nakabox lang. Yung pork in a box. Yung pork in a box. So yun nga, yung pork in a box, because there's a huge potential for the export of that. Tinututukan paano tayo makapag-export niyan, una sa Singapore, ngayon sa Dubai. Samantala, masaya naman sina Director Olivo at Dr. Pascual
sa pagresponde ng mga counterparts sa mga lokal na pamahalaan at dahil kasing init nito sa pagdalo rin ng mga livestock stakeholders sa ginanap na Livestock Traders Meeting kamakailan lang. Nagpakita naman ng suporta ang mga attached agencies ng DA kagaya na lamang ng Philippine Carabao Center sa University of Southern Mindanao sa pangunguna ni Dr. Benjamin Basilio, ang National Meat Inspection Service 12 at Bureau of Animal Industry. Hindi rin na nagpahuli ang ilan sa mga local chief executives sa rehiyon kagaya na lamang ni Tacorong City Mayor Lina Montilla, Mayor Disenio Bisana, Calamansig Mayor Rolando Garcia ng Libak at Surala Mayor Antonio Bendita, kasama na ang ilan pang mga local officials sa ibang LGU sa Region 12. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Ako si Ibs Baumbi. Samantala, daan-daang partisipante mula sa mga lokal na pamahalaan na mga benepisyaryo ng Bottom-Up Budgeting Program o BUB ang dumalo sa isang pagpupulong sa General Santos City. Ano-ano kaya ang kanilang mga napagkasunduan? Alamin sa Agribalita ni Carl Ulysses Aguilion. Mahigit 100 city at municipal agriculturist, city at municipal engineers at city at municipal planning and development officers ang nakibahagi sa idinaos na DA-BUB Implementers Meeting sa General Santos City. Ang aktibidad ay naglalayong mabigyan ng updates ang mga LGU ukol sa kanilang mga project status at mailahad sa mga partisipante ang impormasyon patungkol sa timeline ng DA Central Office sa pagsasapinal ng mga requirements para sa bottom-up budgeting. Sa naging pag-uulat ng mga LGU, napag-alaman na halos sa mga lokal na pamahalaan na recipients ng BUB projects ay nako-comply na ang kinakailangang mga dokumento para sa mga 2014 funded projects, habang para naman sa 2015 ay sinisikapan ng mga LGUs na maihabol ang mga kakulangan pang mga dokumento. Ibinalita naman ng BUB team ng DA12 na ang second tranche ng mga proyektong pinondohan sa 2014 ay maaari nang ma-download sa Setyembre. Binigyang diin naman ni Operations Chief Fe Ibanez na kung marami mang requirements ang hinihingi upang maimplementan ng tuluyan ang mga proyekto, ay pagtitiyak lamang anya ito na maiiwasan ang mga problema at aberya sa pagpapatupad ng mga proyektong ito. Pinaalala rin sa mga LGU implementers ang mga mahahalagang impormasyon kagaya na lamang ng required documents, BUB implementing guidelines at status liquidation. Sa 2014 at 2015 funded projects sa ilalim ng BUB, livelihood at infrastructure projects man ito, 48 LGUs ang naitalang recipients. Samantala, naging positibo ang pagresponde ng mga coffee industry stakeholders sa rehiyon sa ginanap na Regional Coffee Investment and Market Forum sa General Santos City noong July 9 hanggang July 10. Ang 2 araw na pagtitipon ay dinaluhan ng mga coffee grower mula sa 4 na lalawigan ng rehiyon. Nakasentro ang aktibidad sa pagpapatatag ng industriya ng mga coffee growers sa Soc Sargen upang makasabay sa kompetisyon sa pamilihan at mapaghandaan na rin ang ASEAN Economic Integration. Ipinaabot naman ni Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Danilo Centillas na ang kape ay ang isa sa mga pinakamalakas na commodity ng rehiyon kaya walang humpay ang pagtulong ng DA12 sa kanila at sa pamamagitan ito ng pag-oorganisa sa kanilang sektor, pagbibigay ng mga makabagong kaalaman at pagtulong na maipakilala ang produkto nila sa ibang lugar sa Pilipinas. Tinalakay sa forum ang mga kasalukuyang market trends at oportunidad sa pagtatanim ng kape na ibinahagi ng Department of Industry 12, pamumuhunan sa produksyon ng naturang commodity at ang cost return nito at small-scale coffee production and processing bilang isang magandang panimula para sa isang matagumpay na business enterprise. Puno naman ng pasasalamat at kagalakan sa DA12 ang ipinaabot ni Vice President Narciso Hover ng Sultan Kudarat Coffee Ventures Incorporated dahil sa mga tulong ng ahensya sa kanila sa ilalim ng Agri-Pinoy High Value Development Crops Program at ng iba pang programa kung kaya't naging isa sila sa mga tanyag na coffee association sa rehiyon. Ipinaalam din ng DA12 ang iba pang mga proyekto nito sa mga coffee growers kagaya na lamang ng IRIP component ng PRDP at ang mga priority projects at programs nito para sa kape, Agriculture and Fisheries Financing Program at ang HVCDP support sa coffee industry. Sa huling bahagi ng pagtitipon ay nagkaroon ng pag-uusap sa nilulutong 2nd Regional Coffee Congress. Nag-uulat para sa Agritayo Soc Sargen, ako si Carl Ulysses Aguilion. At sumainyo ang unang yugto ng ating Agri-Balitaan. Sa aming pagbabalik, ihahatid namin sa inyo ang unang serye ng ASEAN Regional Economic Integration Tour ng 12 estudyante at 3 faculty members ng USM-CBDEM kasama ang ilang kawani ng DA12 sa ilang lalawigan sa Calabarzon Region.
Antabayanan ng detalye ng balitang yan dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. We overlook it. We walk all over it, trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe. It's about time that we talk about soil, and certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years, only 10 centimeters in 2 millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever. Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this. The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price? Ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive. We need healthy and fertile soil, now more than ever. Projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today, 1 billion people go to bed hungry night after night. That's 1 billion people too many, and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers. We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember, soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt.
Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge, so we don't end up losing the ground under our feet. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, ipinadala ng DA-12 ang ilang estudyante ng College of Business Development, Economics and Management o CBDEM ng USM upang bisitahin ng ilang state universities sa mga lalawigan ng Cavite at Laguna. Ang naturang lakbay-aral ay para makalikom ang mga ito ng mga best practices na maaari lang may apply sa USM bilang paghahanda na rin sa ASEAN Regional Integration. Ano-anong mga SUC kaya ang kanilang pinuntahan tunghayan sa back-to-back agri-balita ni Nalito Mariano Salvo at Neddy Escote Ilanan. Naging bahagi ang 12 estudyante at 3 faculty members ng University of Southern Mindanao, College of Business Development, Economics and Management at ilang kawani ng Department of Agriculture 12 sa isinagawang Agribusiness Exploratory Tour sa Calabarzon Region noong July 8 hanggang 9. Layunin ng aktibidad na mangalap ng mga good practices pagdating sa research, extension, instruction at iba pa sa iba't ibang academic institutions sa Calabarzon Region bilang paghahanda na rin sa magaganap na Regional ASEAN Economic Integration ngayong taon. Bahagi ng lakbay-aral ang pagbisita sa Cavite State University na matatagpuan sa Indang, Cavite. Ang CAVSU ay isa lamang sa mga universidad sa buong bansa na nag-o-offer ng mga kursong may kinalaman sa agrikultura. Cavite State University, ito yung university na nasa gitna ng Cavite. Actually, we have, Cavite has 20 municipalities. And I think to date, we have mga 6 cities. I'm not quite so sure, pero yung iba, tingin ko mga 6 cities we have and siguro mga 17 towns. And Cavite State University, ito yung nasa gitna, yung Indang. Cavite State University so far has around mga 30 to 35,000 students per semester. We have 10 satellite campuses at the moment. Merong isang bago. So, bali 11, no? And out of those satellite campuses, ito yung pinaka-main campus. This is what we call Severino de las Alas campus. And we have around mga 13 to 15,000 students per semester on the average dito sa main campus. We used to be, Cavite State University used to be an agricultural college. But in 1998, it was converted into a comprehensive university. So, on that note, parang sinasabi namin that talagang nagsimula kami as an agricultural college. And even now, ang aming paring porte ay agriculture and education. Although marami na kaming mga courses. So, we have more or less mga 1,000 faculty and staff sa Cavite State University throughout the whole university system. Ang lalawigan ng Cavite ay tinuturing na isa sa top coffee-producing provinces sa buong Pilipinas. Pero ayon kay VP Mojica, unti-unti nang nababawasan ang produksyon ng kape ng probinsya dahil na rin sa urbanisasyon. Kasi ang Cavite used to be the biggest producer of coffee in the whole country. Province-wise. It was only in 2001 na medyo nabawasan ang aming production. Noong 1997, we have almost 14,000 hectares. We have 9 municipalities. Talagang wala kang makikita dyan kundi kape. But when the price of coffee or when a glut occur sa coffee industry, nagkaroon ng overproduction, bumaba ang presyo, malaki na bawas from almost 14,000 hectares.
it was trimmed down to mga 7,000 hectares na lang by 2001. Now, that is one of the reasons. Second, kinain kami ng urbanization. In Cavite, yung 14,000 hectares na yon, marami doon na-convert into subdivisions, into golf courses. Sa kabila nito ay nagpapatuloy pa rin ang pamantasan sa pagsasaliksik ng mga teknolohiya upang mas paunlarin pa ang nasabing industriya sa pamamagitan ng National Coffee Research Development and Extension Center o NCR-DEC. Ang aming production area, kasi maliit kami, hindi katulad ng USM. USM, I think, is mga 3,000 hectares. No? 1,000 hectares. No? Kami, we only have 70 hectares in the main campus. And only 10 hectares of that is devoted or are devoted to coffee production. So, ang aming ginagawa, we have cooperators outside, yung mga farmers, kasama namin sila. Kasi kailangan mo, kung mag-ano ka ng industry, merong production, saan ipoprocess ang kape nila. So, the university had acquired the equipment for standard processing. We have up to, from mills, up to roasting facility. We have one of the best roaster in the world, yung aming ProBat roaster. Kakuntiya meron yan. That's around 3.5 million. So meron kami yan. Meron na rin kaming packaging. And then marketing, because the university has the Office of the Vice President for Business and External Affairs. Meron talaga kaming for business. So the Office of the Business and External Affairs is handling the marketing of our coffee naman. Patuloy ding pinapalawak ng universidad ang pagpaparami ng mga planting materials ng kape sa pamamagitan ng kanilang tissue culture laboratory. Samantala, ipinahayag din ni VP Mojica na mas pinaiigting ng pamantasan ang kanilang kampanya na mahikayat ang mga estudyante na mag-enroll sa mga agriculture-related courses na mayroon sa CAVSU. Patuloy naming sinasabi that the lifeblood of the province is in agriculture. Mahirap kumawa. Hindi pa rin namin kayang walang agriculture. Hindi pwede ng 100% na urbanized. Kailangan meron pa rin agriculture because of the ecological balance sa province. So, patuloy pa rin kami naghihikayat na yung mga lupa namin ay mataniman ng mga puno. Kung hindi man kape, ay ibang mga puno for ecological balance. Kasi ang aming tubig is going down every year by 1.5 meters. Mga ka-agri, kahit masama ang panahon at binabagyo ang malaking bahagi ng Calabarzon Region, ay natuloy pa rin ang 5 araw nating Agribusiness Exploratory Tour sa mga lalawigan ng Laguna at Cavite. At sa katunayan, andito tayo ngayon sa University of the Philippines dito sa bayan ng Los Baños bilang pangalawa sa mga state universities na ating binisita. At labis-labiso ang pagpapasalamat ng ating mga estudyante at mga faculty members ng College of Business Development, Economics and Management ng USM sa Cabacan North, Cotabato dahil sa isang pambihirang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng Department of Agriculture 12. Mula rito sa UP Los Baños, Laguna, nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen, ako si Lito Mariano Salvo. Yes, kasamang Weng, bago ko ibigay ang detalye tungkol sa nasabing lakbay-aral, ang taong 2015 ay tinaguri ang International Year of Soil, kung kaya puspusan ang kampanya tungkol sa kahalagahan ng lupa dito sa Pilipinas at iba pang mga bansa. Kaugnay nito, isang orientation ang isinagawa noong July 6 sa Bureau of Soils and Water Management sa Diliman, Quezon City na dinaluhan ng mga Regional Information Officers mula sa 16 na rehiyon ng bansa kasama ang mga Information Officers ng mga attached agencies ng DA. Ayon kay Bureau of Soil and Water Management Director Silvino Tejada, ang lupa ay isang napakahalagang resources subalit ito ay nababaliwala. Batay sa datos, mayroong 33% o 11.5 milyon na ating lupain ang nasisira at nasasayang at kinakailangang maisaayos o ma-rehabilitate.
Ayon kay Director Tihada, 99% na mga pananim at produkto ay nagmula sa lupa kung kaya kailangan nating mapanatiling maayos ang ating kapaligiran, lalo na ang ating lupa dahil a healthy soil is a healthy life. Samantala, bukod sa Cavite State University, pinuntahan din ng grupo ang University of the Philippines sa Los Baños, Laguna, na isa sa mga tanyag at top universities sa buong Pilipinas. Yes, mga kaibigan, maliban po sa Cavite State University ay tinungo rin po natin o ng grupo ang University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. Palatandaan po nito ay ang oblation na nasa ating likuran. Ang UPLB, mga kaibigan, ay isa po sa mga universidad ng ating bansa na humuhubog na mga mag-aaral na kumuha ng kursong agrikultura. Ang UPLB ang pinakauna sa 7 autonomous campuses ng University of the Philippines System na itinayo noong March 6, 1909 at dating tinatawag na College of Agriculture. Ang paaralan ay may kabuuang lawak na 15,211 hektarya kasama na ang Makiling Forest Reserve na idineklarang 33rd ASEAN Heritage Park noong 2013. Maliban sa pagiging academic institution, ang UPLB ay tanyag bilang isang ecotourism destination at international science hub. Samantala, nabigyan din ang grupo ng pagkakataong malibot at mabisita ang ilang mga gusali sa loob ng campus tulad ng College of Economics and Management kung saan nagkaroon ng presentasyon ang dekana ng nasabing kolehiyo. Pinuntahan din nila ang National Institute of Molecular Biology and Biotechnology o Biotech kung saan nagkaroon ng video showing tungkol sa mga naging produkto ng biotechnology. Ang biotechnology ay ang paggamit ng living systems at organisms upang makabuo ng mga produkto at maaaring mag-develop ng mga produkto. Hindi rin nila pinalampas na masulyapan ang International Rice Research Institute o IRI na makikita sa UPLB compound. Doon ay namangha ang mga estudyante sa mga miniature na ibang makinaryang pansakahan na kasalukuyan ng ginagamit sa Pilipinas. Nakadisplay rin ang mga sari-saring produkto mula sa bigas. Nakapalibot din sa IRI ang ikta-ektaryang palayan na nagsisilbing research demonstration area na kung saan patuloy na sinasaliksik ang mga pinakabagong varieties ng palay. Huling binisita ng grupo ang UPLB Main Library na nagpamangha sa mga ito dahil computerized na ang sistemang ginagamit dito. So mula po dito sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna, ito po ang inyong lingkod, si Nelly Escote Ilanan, nag-uulat para sa ating Agri-tayo, Soc Sargent. At yan ang naging kalipunan ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dito sa Agri-tayo, Soc Sargent. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
Alam ba ninyo na ang University of the Philippines sa Los Baños ay ang kauna-unahang UP campus na itinayo noong March 6, 1909 at dating tinatawag na College of Agriculture. Tinatayang nasa 15,000 hectares ang kabuang lawak nito kasama na ang Makiling Forest Reserve. Samantala, nasa 29 na undergraduate courses ang mapagpipilian ng mga gustong mag-aral dito sa UPLB sa 9 na kolehiyo sa Pamantasan. Kabilang na dito ang College of Agriculture at College of Economics and Management. Matatagpuan din sa loob ng UPLB compound ang International Rice Research Institute o IRRI. Kapag top-performing state universities ang pag-uusapan, talagang nangunguna sa listahan ang University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. Ito ay ang pinakauna sa 7 autonomous campuses ng University of the Philippines System na itinayo noong March 6, 1909 at dating tinatawag na College of Agriculture. Ang paaralan ay may kabuang lawak na 15,211 hektarya, kasama na ang Makiling Forest Reserve na idineklarang 33rd ASEAN Heritage Park noong 2013. Maliban sa pagiging academic institution, ang UPLB ay tinuturing din na isang ecotourism destination at international science hub. Ang UPLB ay nag-o-offer ng 29 undergraduate courses, 70 masters at 30 doctoral programs na may kinalaman sa natural, physical at social sciences, gayon din sa humanities and arts. Kabilang dito ang BS in Agriculture na isa sa mga kursong isinusulong ng Department of Agriculture. In terms of enrollment, so far hindi naman kami bumababa yung enrollment sa agriculture. Okay? Tumaas pa nga dahil dun sa yung in-establish yung agricultural biotechnology. So before wala kasi yun eh. So we're having about 250 freshmen for that. And then for yung food science, we are retaining about 250. And in total, we have about 800 freshmen sa College of Agriculture. So in the last board exam, to be previous lang, we got a 98% passing. There's one student, we don't know if he took the exam or not. Kasi kung nag-apply ka at nagkasakit ka, you don't take the exam but you're considered a failure. Ganun ang bilang. So we had 98% passing. And in the last graduation, we had a total of 235 who graduated under the College of Agriculture. That's for the one school year. And we had, with honors, we had for BSA, we had 1 Magna and 1 Cum Laude. For BS Food Tech, we have 4 Cum Laudes. BS Agri-Biotech, these are actually the first group that graduated. We have 8 Cum Laudes out of 49 graduates. Itinuturing din na Home of Research and Development Institutions ang UPLB dahil ilan sa mga R&D institutions ay nagtayo ng kanilang mga headquarters at satellite offices sa Los Baños. Kabilang dito ang International Rice Research Institute o IRRI, Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture o CIRCA, ASEAN Center for Biodiversity, International Center for Research in Agroforestry, World Fish Center, Economy and Environment Program for Southeast Asia at ang International Potato Center. So basically yung namin, yung accomplishment, we also have research, ongoing research. We have both international and local funding. Mostly ang local funding is coming from DA-BAR and also DOST. So yun yung sa research component. So in instructions, well, let's focus mostly on the number of graduates with honors. So that's in a nutshell. That's what we have. So sa amin, we focus, there are some, we also have some studies on, let's say, mango,
but mostly on the high end. Like now, we are focusing more on the effect of climate change. So, we have some yung parang controlled environment. So, yun yung ginagamit na to determine what are the possible effect of, let's say, prolonged rainy season, mga ganang bagay. Sa ngayon ay nagbago na ang academic calendar ng universidad na kung saan ang unang semester nito ay magsisimula sa buwan ng Agosto. Academic Excellence and Operational Excellence. Ito ang dalawang strategic thrusts tungo sa pagdevelop ng globally competitive na bansa. Nais ng UPLB na ang lahat ng natutunan ng bawat estudyante ay kanilang mai-apply sa kanilang mga trabaho. Dahil dito, hindi makakailang marami ang mga nangangarap at nagnanais na makapag-aral sa UPLB. Sa kasalukuyan, patuloy na tumatanggap ang universidad ng mga estudyanteng pangarap mag-aral sa UPLB. I'm Mrs. Emma A. Bravo, a farmer and a donor of this rice processing center in Midbal. Midbal means Midbaban, Midpapan, Balugo Irrigators Association. My role here, first, is the donor of the lot, and second, I am the chairman of this project because our president is also the chairman in sa water distribution. So I was assigned here in the rice processing center. Midpapan Balugo Irrigators Association composed of 700 hectares, and we have a population of 553 members. We are a service provider for the farmers in terms of water distribution. And so we're happy, we're so lucky enough that we are chosen by the Department of Agriculture to be a recipient of the Rice Processing Center here in North Cotabato. We proposed this project in the sense that the farmers are really in need of this processing center because our role as a farmer, we go to other places, we go to other places just to trade our palay. Especially na kung magbagsak yung palay, kawawa kami ng mga farmers. So, there are times na parang hingiin na lang yung palay mo. So, through the Department of Agriculture that this project was initiated, so we applied for it, and luckily, we are one of the recipients. What I know is 6 million, but our equity is the lot. We have 300 square meter. Then we have the earth fill. Then we have the current, yung elektrisidad, yun ang aming counterpart. And the fencing of this project. This project was started last February 3, 2013. And it was completed? And it was completed last April 14, 2013. The project, this building. But the machineries hindi pa na-deliver. But it takes 1 year by the contractor to finish all the facilities in this project. Our services offered is aside from the RPC, we have the tractor, we have the rice harvester, then we have the RPC, we have the buying and selling, meaning trading. We have the trading. First project we availed is the tractor, then we have the thresher, second we have the power tiller, the last is the rice processing center. The first dryer we have the palay shed, MPDP with bodega, but that is not from the Midbal. It was given to our association, which is Balugo Farmers Association. Okay. The second, we have the MPDP with
what is that? Solar dryer. But that is for the Midbal. The other one, we have the solar dryer. So in other words, as a donor of the lot, we combine. We have the Balogo Farmers Association, then we have the Midpapan Balogo Irrigators Association. Regarding the machineries given by the Department of Agriculture, given to us, it helps a lot, especially the tractor. No, before we are paying 2,000 for a certain farmer through Carabao yung mag-araro. Okay? But when that tractor arrived in that area, it was given to us by the Department of Agriculture. It helps a lot. We cater, aside from the Midpapan area, Midpapan Balogo area, we catered also to other areas because it helps a lot. Meaning, yung paspas yung trabaho. Paspas ang trabaho. So, malaking pasasalamat namin as farmers in this project given to us by the Department of Agriculture. Regarding this RPC, we are so thankful for the Department of Agriculture na binigay talaga ito sa amin na hindi na kami mga farmers, halimbawa itong Midpapan Balogo Irrigators Association, hindi na kami magpunta sa private millers. There is one now, the real dream comes true. Ito na ang panaginip ng mga farmers na nabinigyan kami this RPC, Rice Processing Center, in the center of Midpapan Balogo, no? Kasi this is Midpapan, this is Balogo area, so we have now the center. Malaking tulong ito sa amin na we can cater all the farmers who want to dry up their palay and who want to mill their palay so that they can sell it. Hindi na pigain tayo ng traders. Ito malaking tulong. Kaya yung sinabi ko during the inauguration, ito na ang tamang panaginip sa ating mga farmers to uplift our standard of living. The milling recovery reaches from 68.5% up. So, we're so happy that we passed the standard of that milling recovery. And yung grano ng palay, ang ng bigas talagang maputi at saka makaakit ka sa mga millers that they will come to mill in this area. I'm so thankful for the Department of Agriculture through our Secretary and through our Director, Ma'am Amalia Datukan, for giving us this opportunity and a recipient on this, no? For your information, sir, makita naman mo sa area, marami kaming projects. We have a very big area. Our dream now is to have the warehouse, big warehouse, so we can stock the palay, we can store the palay, and we are requesting also another dryers, big dryers, to fill this area. As you see, sir, we have a very big area, so I hope and pray that through you, who is interviewing me right now, na as an instrument. This is an instrument now na pinuntahan kami dito, no? Pinuntahan nyo kami dito. At least kami, maparating rin namin sa inyo kung ano ang mga kailangan namin. So we have the warehouse, kailangan namin ang warehouse. Some more MPDP, then maybe we can request a circulating dryer someday. It is naman in the package kung kailangan naman pag meeting namin. So I hope and I praying through the two people, Ma'am Flor and Ma'am Juicy, that they will make this as a pilot area someday. So that's our aim, and I hope we can help the farmers to uplift their our standard of living. And so we're very happy. So it is deep in our hearts, the Midpapan Balogo Irrigators Association. Nagpasalamat kami sa Department of Agriculture through our President and our Secretary and through Ma'am Amalia Datukan for granting us this project, Rice Processing Center. Maraming salamat po. Mga ka-agri, ang Ramadan ay ang ikasyam na buwan ng kalendaryong Islam. Ito ang buwan kung kailan inihayag ni Allah ang Quran sa propetang si Muhammad
Ang Ramadan ay galing sa salitang Arabo na ang ibig sabihin ay nakakapasong init. Itinuturing na isang espesyal na buwan sa bawat taon para sa mahigit 2 bilyong Muslim sa buong mundo, ang Ramadan. Ito ay panahon ng pagbubulay-bulay, debosyon sa Diyos Allah at pagpigil sa sarili. Para sa mga Muslim, isa itong pagsasaayos at pagpapatibay sa kanilang espiritual na buhay. Mula bukang liwayway o madaling araw hanggang takip silim, ang mga Muslim na may edad 12 pataas ay kailangang mag-ayuno o mag-fasting katulad ng pag-fasting ng mga naunang mga tao o mga propeta kasama na si Hesukristo. Sa pag-ayuno, hindi sila kumakain, umiinom, maninigarilyo at makikipagtalik at pag-iwas sa masamang gawain at pag-uugali. Bago sumikat ang araw, kumakain sila bago simulan ang pag-aayuno o fasting. Ang pagkain ito ay tinatawag na suhur o saul. Ang pag-aayuno ay nagsisimula sa unang dasal na Fajr hanggang matapos ang ika-4 na dasal ng takip silim o Maghrib. Sa paglubog ng araw, tinatapos nila ang pag-aayuno sa pagkain ng tinatawag na iftar na kung saan maging si DA-12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ay nagpabuka rin kamakailan sa mga tauhan nito. Ang pag-aayuno ay sinasabing tumutulong upang ilayo ang puso sa mga makamundong mga bagay. Layon nito na linisin ang panloob na kaluluwa at protektahan ito sa mga sakit. Ang tamang pag-aayuno ay nagdudulot ng ginhawa at magandang kalusugan at kapayapaan sa kalooban. Maaring lumiban sa pag-aayuno ang mga matatanda, may sakit sa katawan at pag-iisip, mga buntis, mga babaeng may buwan ng dalaw at mga bagong panganak. Pero ang ilan sa kanila ay maaring halinhinan ang kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga mahihirap at nagpupuwasa. Sinasabing maraming na idudulot na kabutihan o reward ang pag-aayuno o fasting, gaya ng pagkahabag at pagpapatawad ng Poong May Kapal na si Allah at pagkaligtas sa apoy sa impyerno. At ang tunay na pagkatakot ay Allah, pagsasanay sa sarili ng pagtitiis, pagsasanay sa mga Muslim ng pagkakaisa at ng disiplina, na ipapakita ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga mayaman o mahihirap na Muslim dahil kapwa silang nagugutom at nauuhaw at marami pang iba. Sa opisina ng Department of Agriculture 12, tinatayang higit sa 75 mga empleyadong Muslim, maparigular o contractual of serviceman. Ito ay ayon sa Human Resources Management Office ng ahensya. Kahit nag-aayuno ay buong sigla pa ring pumapasok sa trabaho, ang mga ito dala-dala ang kanilang mga panalangin sa kabila ng pagsasakripisyo. Sa pagtatapos ng kanilang buwang penitensya noong July 17 o Eid al-Fitr, ay panibagong pag-asa ang sa kanila'y naghihintay at isang oportunidad din ito upang sila'y maging malakas at matatag sa gitna ng kahirapan at anumang hamon. Agri, kahit po inuulan tayo ngayon dito sa ating Agri-Business Tour, still we had a great fun dito sa Laguna. And I'm sure na marami natutunan ang mga estudyante and faculty members ng USM-CBDEM mula sa CVSU at UPLB. Indeed, a worth cherishing experience. Yes, at sa susunod na linggo ay tatapok natin ang ikalawang serye ng ating Agri-Business Tour. And that time, nasa lalawigan tayo ng Bulacan at ang pagbisita natin sa Malacanang. Wow! So hindi pa pala tapos ang ating Agri-Business Exploratory Tour. Kaya mga ka-agri, huwag niyo yung palalampasin sa ating programa. Maaari niyo pong panood sa mga sumusunod na broadcast outlets and social media accounts. Yung mga kaagri sa tuloy-tuloy nating pagtuklas sa ganda at sigla ng agrikultura, hindi lamang sa Soxargen kundi ng buong Pilipinas. Dito lang sa Agri Tayo Soxargen!
Gumamit ng dagdag na kalaman upang sa palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Soc-Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Soc-Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soc-Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soc-Sargent, agri tayo, Soc-Sargent, agri tayo, Soc-Sargent, agri tayo, Soc-Sargent.